Si Soledad ay lumaki sa poder ng kanyang Lola Sebyang na kilalang mambabarang sa kanilang baryo. Si Lola Sebyang, ang ina ng nanay niya. Ayon sa kanyang lola, namatay ang nanay niya sa panganganak sa kanya. Nang mamatay ang nanay niya ay iniwan siya ng tatay niya at nagtungo sa Maynila. Tapos ay hindi na ito pumalik. Ang bali-balita ay doon na ito bumuo ng bagong pamilya. Sa kanyang paglaki, nasaksihan ni Soledad ang gawain ng Lola Sebyang niya bilang isang mambabarang. Maraming lumalapit dito para kuhanin ang serbisyo nito. Sa kabila niyon ay napalaki naman siya nito ng maayos. Ngunit ang gawaing masama ay palagi may kabayaran na mas malupit kaysa inaasahan. Ang Lola Sebyang niya ay napagkaisahan ng mga taong bayan na hulihin at ilibing ng buhay dahil sa hindi makatao nitong gawain. Bago mangyari yon, pinatakas na siya ng lola niya at sinabing hanapin niya ang kanyang ama sa Maynila. Perang inipon mula sa alkansya at isang kapirasong papel na may nakasulat na pangalan at address ang tanging pinangahawakan ng 17 anyos na si Soledad sa kanyang paglalakbay patungong Maynila. Madali naman niya natuntun ang kinaroroonan ng amang si Lito. Dahil sa tagal ng panahon na lumipas ay hindi na siya makilala nito at hindi rin naman niya ito kilala kundi lang sa isang larawang pinangahawakan niya. Nagpakilala siya rito bilang anak. Sinabi niya ang nangyari sa kanyang Lola Sebyang. Nag-alinlangan man sa pagtanggap sa kanya ay pinatuloy pa rin siya nito sa bahay dahil na rin sa utos ng asawa. Lingid kay Soledad, may dahilan ang pagtanggap na iyon sa kanya. Sinabi ni Veronica na asawa ni Lito, tutal naman daw ay wala na silang pera at nalugi na ang negosyo nila at pati ang pasugalan nila ay pabagsak na rin, kakailangan daw nila ng libreng alila. At kung may alam din sa pambabarang si Soledad ay pwede nila itong gawing racket. Kailangan lang na suyuing mabuti ni Lito ang kanyang anak nang sa gayon ay pumayag ito sa gusto nilang mangyari. Sa kagustuhan na makasama ang ama na tanging na lang niyang pamilya ay tiniis ni Soledad ang hindi magandang trato sa kanya ng pamilya ng kanyang tatay Lito. Lahat na lang ng gawaing bahay ay ipinatrabaho sa kanya, paglalaba, pamamalansya, pagluluto, paglilinis ng mga silid, pati ang 5 anak ng mga ito ay siya rin ang laging inuutusan. Ang pinakabunso pa sa mga kapatid niya sa ama ay 2 taong gulang na lalaki at laging sa kanya pinaalagaan kahit marami pa siyang dapat gawin. Pagdating ng araw ng Martes at Biyernes, pinipilit siya ng tatay niya na tumanggap ng customer na gustong magpabarang. Pagkamat meron siyang alam ay ayaw niya iyong gawin. Hindi naman naniwala ang tatay niya na hindi siya marunong. Nakiusap ito sa kanya na gawin yun kahit pansamantala lang habang hindi pa sila nakakabawi sa nalugi nilang negosyo para makatulong man lang daw sa gastusin nila sa bahay kahit papaano. Dahil doon ay napilitan si Soledad na gawin ang pambabarang ng labag sa kanyang kalooban. Pagod na ang katawan at isipan ni Soledad. Nung gabing iyon ay napanaginipan niya ang kanyang Lola Sebyang. Inuutusan siya nitong barangin ang kanyang ama at pamilya nito dahil sa ginagawa sa kanya. Paulit-ulit iyong sinasabi ng kanyang lola hanggang sa mapabalikwas siya ng bangon. Ilang gabi ng ganun ang panaginip ni Soledad. Sinubukan naman niya. Inilabas niya ang mga gamit sa pangbabarang mula sa bag. Tinitigan ang mga yon pero hindi niya magawa. Ayaw niyang sundin ang lola niya sa pagkakataong yun. Gusto pa niyang bigyan ng pagkakataon ang tatay Lito niya na makita siya nito bilang isang anak at hindi bilang isang tao na mapapakinabangan. Nang sumunod na gabi ay naramdaman niyang may kamay na humahaplos sa hita niya. Napadilat siya at nakita niyang ang Kuya Lexter niya yon. Tinangka niyang bumangon ngunit itinulak ulit siya nito pahiga. Kinababawan siya nito pero nagpumigla siya. Gumulong siya at nahulog sa kama at sa kanya sinamantala ang pagkakataon, tumakbo siya palabas ng silid. Kinatok niya ang tatay niya para isumbong ang kuya niya pero sa halip kampihan ay siya pa ang pinagsabihan nito na baka kasi nagpakita siya ng motibo. Sinabunutan din siya ng madrasta niya at inakusahan na mang-aakit. Sino raw ang susunod niyang aakitin? Ang mismong tatay niya? Sinabihan siya ng tatay niya na magsorry sa madrasta at kuya niya. Hindi niya magawa. Tumakbo siya palabas ng bahay. Sinundan siya ng ama at pinagalitan. Saan daw niya balak pumunta? Hindi niya iyon sinagot
dahil hindi niya talaga alam kung saan siya pupunta. Basta gusto na niyang umalis sa puder nila. Ang akala nga niya ay pipigilan siya ng kanyang ama, pero sa halip ay sinumbatan pa siya nito sa hindi naman niya kasalanan. Ani Mang Lito, mas mabuti pa nga raw kung aalis na lang si Soledad, dahil sa tuwing makikita niya ito ay naaalala lang niya ang nanay nito na mahal niya, pero namatay dahil sa pagsilang sa kanya. Sinabihan na raw niya ito na huwag na silang mag-anak dahil may sakit ito sa puso, pero sumigi pa rin. Kaya naging kapalit ng buhay nito ang buhay ng anak na hindi naman niya hiniling dito. Sobrang sakit niyon para kay Soledad, parang sasabog ang damdamin niya, kaya sumigaw siya ng ubod lakas na halos maglitawan ang mga ugat niya sa katawan, at saka nagpakawala ng mga insekto. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lito, napatakbo siya pabalik sa bahay nila habang isinisigaw na may sa demonyo ang kanyang anak. Ang mga insekto ay sumunod kay Mang Lito hanggang sa loob ng bahay. Ang buong pamilya niya ay nabigla nang hilakbot sila nang kulapulin sila ng mga insekto ni Soledad. Lahat sila ay pinutakte ng mga insekto maliban sa batang 2 taong gulang pa lang na inalagaan ni Soledad. Tila tuwang-tuwa pa itong hinuhuli ang mga insekto na inaakala niyang laruan. Kinabukasan, nasindak na lang ang mga kapitbahay nang malaman ang nangyari sa pamilya. Tanging ang batang 2 taong gulang lang ang nakaligtas. Ang sabi ng iba, buti nga raw at nakarma ang pamilyang yon na walang ginawa kundi ang ilagay sa kapamakan ang mga tao sa negosyo nilang mga ilegal, at karma rin sa hindi magandang pagtrato kay Soledad na hindi palalingid sa kanila. Malaya na si Soledad, maghahanap na lang siya ng tahimik na lugar kung saan siya maaring makapagsimula ng bagong buhay na hindi niya kakailanganin ang kaalaman sa pambabarang. Si Soledad sa mga sandaling iyon ay naglalakad sa isang lugar na tila wala sa sarili. Isang binata ang umakbay sa kanya at nagsabi ng hold up. Anang dalaga, wala siyang kahit anong maibibigay sa lalaki, kaya ang mabuti pa'y wakasan na lang nito ang buhay niya. Nagtaka naman ang binata, lalo na nang biglang hablutin ng dalaga ang patalim niya, at ito na sana mismo ang magtatarak sa sarili. Inawat niya ito, kaya't nag-agawan sila sa patalim. Nang biglang makaramdam ng pagkahilo si Soledad, babagsak sana siya sa sementadong kalsada, ngunit mabuti na lang at nasalo siya ng binata. Ang binata ay si Patrick, isang binatang hindi makalaban ng patas sa buhay dahil sa kawalan ng oportunidad. Wala siyang tinapos at naiwan pa sa pangangalaga niya ang nag-iisang kapatid na bulag nang mamatay sa aksidente ang mga magulang nila. Kaya ang pinagkakitaan niya ay galing sa pinaghirapan ng iba, ang pang-hold up. Nagulat si Soledad nang magising siya sa hindi pamilyar na bahay. Inalok naman siya ni Patrick ng kape at sinabi na nahimatay siya, kaya doon muna siya dinala sa bahay nila. Nakita ni Soledad ang batang babae at sinabi sa kanya ni Patrick na kapatid niya yon, si Ada, sinilang na bulag at ngayon ay 7 taong gulang na ito. Hinawakan ni Ada ang kamay ni Soledad nang lapitan siya nito. Aniya, si Soledad ay may taglay na itim na kapangyarihan, subalit nararamdaman daw niyang may mabuti itong puso. Nagkatinginan sina Soledad at Patrick. Inamin ng binata na may matalas na pakiramdam ang kapatid niya at kung minsan ay nagiging manghuhula rin. Natatawa niyang sabi. Hindi naman ipinagkaila ng dalaga ang tunay niyang pagkatao. Nakiusap siya sa magkapatid na hayaan muna siyang makituloy sa kanila ng ilang araw. Maghahanap lang siya ng mapagkakakitaan para magkaroon ng pamasahe pabalik sa probinsya nila. Nag-alanganin sa pagsagot si Patrick, pero pumayag na rin siya. Naawa kasi siya sa dalaga, lalo na nang ikwento nito ang pinagdaanan. Bigla ay napanaginipan ulit ng Soledad ang kanyang lola Sebyang. Nakita niya itong bumangon sa hukay, humakbang palapit sa kanya at sinabing sumama na lang siya rito para magkaroon na rin siya ng tahimik na buhay sa kabilang mundo. Pero ayaw niya, kaya tumakbo siya palayo rito. Nang magising ay nakita ni Soledad na nakaupo sa tabi niya si Ada. Anang batang bulag, may kailangang harapin si Soledad sa lugar na iniwan niya, kung saan inilibing ng buhay ang kanyang lola. Dahil sa sinabi ni Ada at sa patuloy na pagdalaw ng lola Sebyang niya sa panaginip, ay nagpa siyang bumalik na nga sa probinsya si Soledad. Sumama sa kanya ang magkapatid na Patrick at Ada.
Ayaw niyang malaman ng mga kababaryo na nagbalik na siya, kaya hindi siya tumuloy sa dating bahay nila ng lola niya. Sa halip ay dumiretso siya sa liblib kung saan nakatirik ang isang abandonadong bahay. Doon na muna sila naglagi. Pinuntahan nila ang pinaglibingan sa lola niya. Pinakiramdaman ito ni Ada at sinabing wala siyang maramdamang bangkay doon. Ang nakita raw niya sa kanyang balintataw habang nakahawak siya sa libingan ay isang mangkukulam na gumagamit sa bangkay ng mambabarang. Nabigla si Soledad. Kung ganun, may kumuha pala sa bangkay ng lola niya at marahil hindi talaga ang lola niya ang dumadalaw sa kanya sa panaginip at naguudyok sa kanyang gumawa ng masama at sumama na sa kanya sa kabilang buhay. Kundi isang mangkukulam. Ang mahika ng isang mangkukulam. Tinanong niya si Ada kung matutulungan ba siya nito na hanapin ang mangkukulam. Anang bata, susubukan daw niya. Sinamahan ni Patrick ang kapatid niya na maglibot-libot para tukuyin ang kinaroroonan ng mangkukulam. Maya-maya'y natigilan ang bata. Nakaramdam ng panganib kaya sinabihan ang kuya niya na bumalik sila sa abandonadong bahay. Sa abandonadong bahay, habang tinataniman ni Soledad ng mga gulay ang likod ng bakuran upang maging pansamantalang pagkain nila, ay naramdaman niyang may mabigat na presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang isang matandang babae. Biglang bumalik sa isipan niya kung saan niya ito nakita. Nung maliit pa siya, madalas siyang kare-kare ng lola niya saan man ito magpunta at naalala niya ang matandang babaeng yon, ang mortal na kaaway ng lola niya, isang matandang mangkukulam. May kinalaman sa itim na mahika ang ugat ng away nila. Sinabi niya rito na natatandaan niya siya. Tumawa ang mangkukulam. Mabuti naman daw kung ganun at hindi na siya mahirapang ipakilala ang sarili niya. Tinanong ni Soledad kung anong kailangan sa kanya, bakit ginagamit ang lola niya para dalawin siya sa panaginip at utusan ng masama. Simple lang daw ang dahilan, dahil ayaw na niyang may matira pang lahi ang mortal niyang kaaway. Kinuha raw niya ang bangkay ng mambabarang upang magamit laban mismo kay Soledad sa apo nito at upang madagdagan din ang kanyang kapangyarihan bilang mangkukulam. Sa galit ng dalaga ay muling naglabasan ang mga ugat sa kanyang katawan. Senyales na paparating na ang mga alaga niyang insekto upang sakluluhan siya. Ani Soledad, walang sino man ang pwede makapaglapastangan sa labi ng kanyang lola Sebyang, lalo na ang isang kaaway. Kaya naman nagtagisan sila ng galing, ang dalaga mambabarang laban sa matandang mangkukulam. Pinutakte ng mga insekto ni Soledad ang mangkukulam, ngunit gumanti ito ng malakas na puwersa ng hangin na nagtaboy sa mga insekto. Lingid sa kanila, si Ada ay may kapangyarihang makapagpagalaw ng mga bagay sa paligid. Nang masaksihan nila ng kuya niya ang nangyayaring labanan, ay pinagalaw niya ang mga sirang kahoy at inihampas sa likod ng matanda. Pati si Patrick ay tumulong na rin. Dinampot niya ang nakasandal na pala sa puno at ginamit din iyon laban sa mangkukulam na sinubukan pang bumigkas ng orasyon laban kay Soledad kahit siya ay natumba na. Si Soledad naman ay nakapokus lang sa pagpapabalik sa kanyang mga alagang insekto hanggang sa ang matanda ay kulapuli ng mga ito at unti-unting maubos. Nilapitan at niyakap ni Patrick ang dalaga na ngahinang napaupo sa lupa. Aniya, tapos na. Wala na itong dapat pangambahan. Pwede na ulit silang magsimula ng bagong buhay. Nagpasalamat si Soledad sa magkapatid. Ilang araw pa silang namalagi sa probinsya bago nila napagpasyahan na bumalik sa Maynila. Pero binawalan na ni Soledad si Patrick na magtrabaho ng hindi patas. Maghahanap daw sila na ibang mapagkakakitaan, magtutulungan at mabubuhay ng normal. Tuwang-tuwa si Ada at sinabing hindi man niya nakikita ang itsura ni Soledad na tinawag na niyang ate, ay batid niyang may maganda itong muka at puso na nababagay sa kanyang kuya Patrick. Nahihiya namang nagkatinginan sina Patrick at Soledad. Hindi man agad mabigkas ng bibig, batid nila sa kanilang mga sarili ang puwang ng isa't isa sa kanilang mga puso.